ako sa nanay ko. Sabi ko, Ma, nakuha na yung result ng biopsy. Sabi ko, Ma, may cancer ako. Sa November 2 episode ng Star Talk, unang ipinagtapat ni Glenda Garcia na dinapuan siya ng breast cancer stage 2. Nagtataping daw siya sa Tagaytay nang makaramdam ng matinding pananakit sa dibdib. September nang sumailalim siya sa mammogram, ngunit dahil 3 araw pa raw bago makuha ang resulta, biopsy ang naging rekomendasyon ng doktor. Doon na rin isinagawa ang pagtanggal ng 2 bukol na tumubo sa kanyang dibdib. Dalawang tinanggal Kasi habang naghihintay kami, pagkapa ko sa kabila, meron na naman akong prominent na lump. So, sa operation, ginawa ng doktor, inalis niya yung mass, frozen biopsy, tinignan kung ano din siya, carcinoma din siya. Carcinoma din siya, pero stage 0. So, tinanggal na rin. 8 taon nang aktibo si Glenda sa Philippine Foundation for Breast Care Incorporated o Kasuso Foundation. Nagbibigay siya ng counseling sa mga pasyenteng may breast cancer. Sabi ko nga gusto kong maging inspirasyon sa marami. Kaya sinabi ko na rin na may cancer ako, pero ang cancer nagagamot yan. Makaraang malampasan niya ang pagsubok sa kanyang buhay. Glenda Garcia, buong tapang at punong-puno ng inspirasyong haharapin ang nakalaang bukas sa taong 2014. Live ngayong hapon sa Star Talk. At nandito siya kasama ko live, looking forward to more years in this world, Glenda Garcia. Hello, good afternoon. Butch? Tito Butch? Butch lang. Remember, barkada kami ng mo. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Pero okay, kumusta ka na ang pagsubok mo? Nag-Christmas, tapos mag-New Year. So, kamusta na? Maayos naman. Alam mo, wala naman talagang nabago. Sabi ko nga, kung ano ako noon, bago ma-diagnose na meron akong breast cancer, ganun pa rin ngayon. Dire-diretso pa rin ang buhay, tuloy-tuloy pa rin. Pero anong support system na natatanggap mo mula sa iyong pamilya? Sobra yung si Melissa, support. may good friend. Siyempre, sobra yung support sa akin ng family ko, ng mga friends ko. At nakakatuwa kasi na-diagnose ako na may breast cancer ako. May ongoing akong soap opera. Yung akin pa rin ng bukas. Nakakatapos lang kagabi. Kagabi, di ba? So, hindi nila ako tinanggal sa show. Sobra yung binigay na suporta sa akin ng GMA7. Maraming salamat po sa inyo nung production ng APRAB at lalong-lalo na yung mga kasamahan ko at si Direk Loris Guillen. Talaga naman kapuso kami talaga dito. May puso naman. Totoo, tama. Pero when you were diagnosed with breast cancer, ano ang pumasok agad sa isip mo? Siyempre siguro kahit naman sino, no? Pag sinabing may cancer ka, ay nako, ito, di ba? Parang hindi mo kagad ganun kadali para tanggapin. In fact, parang in denial pa ako Parang sabi ko, ako may cancer? Sabi ko, bakit? But I wasn't questioning God nung sinabi kong bakit. Parang nagulat lang ako kasi sabi ko nga, siguro hindi na ako, dahil 8 taon na ako na nagbibigay silbi sa mga breast cancer patients sa East Avenue. Sabi ko, siguro ako hindi. Kaya nung may nakapa ako na bukol, sabi ko, ay nako, alam ko, benign lang ito, hindi to cancer. Kaya sobra akong nagulat. Sabi ko nga, ang word ko, nagulantang ako nung nalaman ko na invasive carcinoma siya. At ang nakakaloka pa nito, 2 ang breast na kailangan tanggalin sa akin. So yun, pero ano ang pwede mga ibahagi sa mga kababaihan? Kasi lahat talaga problema yan. Totoo, napakarami na babae ngayon na merong breast cancer. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, importante po na marunong po tayong, yung physical examination po, alam naman natin yung sarili natin, yung katawan natin. So, importante po yun. At gusto ko rin sabihin sa mga kababaihan na alam niyo po kapag na-diagnose po kayo, halimbawa na meron kang breast cancer, huwag po kayong matakot. Kasi po, tuloy pa rin po ang buhay dahil ang cancer po, lalong-lalo na sa panahon ngayon, nagagamot ito. Lalo na kapag na-diagnose ka ng maaga. Kailangan lang po maging matapang tayo. Hindi po ganun kadali ang paglaban sa cancer. Pero kailangan po natin maging matapang, lalabanan ang cancer. At alam po natin, meron po tayong Panginoon Diyos na hindi po tayo pababayaan dahil siya po ang greatest healer natin. At just to show everyone na talagang
talagang you are taking this positively, magkaroon ka pa ng fashion statement, di ba? Parang, right now, that's not your real hair. Oo, kasi alam mo, yung sa akin pa rin ng bukas, nakawig na akong noon. At ngayon, nakawig din ako. Pero alam mo, Butch, hindi naman ako nahihiya talaga na lumabas na kalbo ako. Kasi, syempre ngayon, kasi sabi ko, gusto ko rin sabihin, ipaalam sa lahat na kayang-kaya ko pong magtrabaho. Pwede po ako kahit ano pong role, kay mayaman, kay mahirap, pwede po ako magtrabaho. Ngayon po nakawig ako, yung wig ko po, pwede pong pang mayaman. Meron din akong wig na pang mahirap. Pero yung pagiging kalbo ko po, hindi ko po kinahihiya dahil ito po ang naglalarawan kung paano ko po ganun katapang hinarap ang cancer ko po at ako ang nanalo, ako ang nagwagi. Sige, pwede ba okay lang, is it okay lang kung makita natin? Kasi para at least, kasi nasa Facebook, di ba? And all that. Nasa Facebook, nasa para hindi naman matakot yung mga, alam mo na, ang mga kung sakasakaling may pinagdadaanan, so it's not going to be so bad. Kasi parang I'm sure maganda ka pa rin. Maybe? Sige. Sige. Okay. Ito na. First time on a Philippine television, si Glenda Garcia in her fashion statement. Oh, ang ganda mo pala! You look so pretty. Salamat. Sabi ko nga, Butch, yung mga scars ko sa dibdib, yung pakiging kalbo ko, ito yung naglalarawan kung gaano ko katapang na nilalabanan ang cancer ko. At gusto ko pong sabihin na ngayon pa lang po ina-announce ko po na healed na ako and I declare it na hindi na babalik ang cancer ko. Ako po ang panalo. Pero siyempre naman, nung araw na pinagdaanan ka, hanggang ngayon, kasi katatapos nung December 15, kung daw nagkakamali yung second cycle ng chemotherapy ko, syempre meron po tayong, pag kinikimo ko po, may mga side effects yan eh. Salamat lang ako kasi nung first cycle ko, may isang araw po na may masakit sa akin. At sabi ko nga, yung sakit na yun, kapag naaalala ko, naiiyak talaga ako. At siguro napakaswerte ko lang kasi nung second cycle ko, wala naman talagang side effect na mahirap akong naranasan. Nagkaroon lang ako ng rashes sa head ko, pero salamat sa Diyos talaga dahil alam ko nandyan palagi ang Panginoon kasi kasama ko siya dito sa pakikipaglaban ko sa journey ko. At sabi ko nga palagi, ako talaga ang panalo. At yung cancer po, walang karapatan siya sa katawan ko. Pero was it ever, yung may time na parang, you thought everything was going to end na? I mean, how was it? Alam mo, hindi talaga. Siguro nga, dahil nakita ko yung mga marami naming pasyente sa East Avenue, kung gaano, alam mo, mahirap, napakahirap nila. Pero alam mo, Butch, nakakatuwa sila, sabi ko nga sa kanila, alam nyo, dahil nasasaktan din sila, nalaman nila na may cancer. Pero sinabi ko nga, alam nyo, kayo ang inspirasyon ko. Dahil kahit mahirap sila, napakaganda ng outlook nila sa buhay. Ako pa ba? Di ba dapat ako yung nagbibigay sa kanila ng counseling? So 8 years ka nag-counseling, di ba? Dapat mas matapang talaga. Alam ko nga, sinabi ko nga siguro, pinrepair talaga ako ng Panginoong Diyos. Yeah, diba? God is really good. Pero may love life. Wala. Walang love life. At napapasalamat ako kasi nandyan talaga yung pamilya ko at nandyan yung anak ko at mga kaibigan ko na sumusuporta at alam ko marami talagang nagmamahal sa akin. Ako at sa akin talaga, I feel so joyful kasi because you've been such a good friend din naman, especially your sister, and nalampasan mo to at malalampasan mo. Butch, hindi siya madali, pero kailangan lang na maging positive tayo, kailangan nating labanan talaga. Dahil ang cancer po talaga nagagaling at nandyan po ang Panginoon Diyos. And we wish you well. Maraming salamat sa iyo, Butch. And we're so happy for you. Thank you. Maraming salamat. I'm getting so emotional na rin. Anyway, basta't balitaan mo kami, we'll keep us posted. Salamat. Okay. Salamat si Startup. Maraming salamat. Miss Glenda Garcia. Ang katapangan ni Miss Glenda Garcia, palakpakan natin. Salamat po. Thank you very much. At ito ka rin.